We had the meeting in Viva office. Na-mention ko lang kung ano yung mga gusto kong gawin. And they were really like, agreeing naman na parang, oh yeah, I think this will suit you. So, yun. And also, they presented me a show na I really like. So, yeah. Yeah, the first time that ALB signed up with Viva, pinagin sa akin ni Boss Big, sabi niya, may movie ka daw sa Viva na gagawin. Pero that time, hindi pa nila alam kung kanino ka ipaparehan. Pero kung ikaw ang papipiliin with ang daming artista ng Viva, no, ang daming sikat, may gusto ka rin maka-partner, maka-work. Hindi naman kailangan na parang love team. Kasi ang dami niya ng mga stars pwedeng collab with this big star. May mga artista kang gusto. I think lahat naman okay lang naman sa akin, but siguro I would say si Andres Bulak because I'm friends with him. And si Atasha rin, mag-ibigan kami, kasama ko sa Popo. So sila yung talagang mas kilala ko sa Viva. So siguro sila. Okay, but this one, syempre, Sparkle, no? Tatlo na management mo. I think for this one, it's a series agreement. It's ano lang talaga siya, series, and hopefully next time, dumami rin. Tingnan natin. Let's see. Kanina kasi Boss Vincent mentioned nga may collab sila with GMA also. So eto yun, yung project mo. I'm really not familiar sa business side of things ng entertainment industry nila. Yung deal namin right now, all I know is that I have a project which I'm really excited for, and I'll do my best sa gagawin ko. Anyways, yan, congratulations. Yan, excited. Isang araw nga, sinabi ko sa mom ko na I'm doing a project with Viva, and sinabi niya sa akin na nung bata daw siya, nung time niya, hit daw talaga yung mga movies ng Viva, di ba? So, for me to be part of that, I'm really grateful, I'm really excited, and I've seen their work the past few years, di ba? Ang ganda talaga ng mga projects nila. And yeah, yes, I'm very grateful and looking forward to working with them. Hopefully, marami rin akong matutunan, I'm sure. So, may natatandaan kang Viva movie na talagang tumatak sa'yo na parang gusto mo or kung magkaroon ng remake, ikaw ang muna? Di diary ng pangit siguro. I think yun yung talagang tumatak sa akin. Pinanood mo? Yeah, of course. I think sa YouTube meron sila nun di ba? Yeah. David, kanina nabanggit may gagawin kang series sa Viva One. Hindi ba kung magkakaroon ng conflict with GMA dahil may kontrata ka pa rin? Of course, may contract pa rin talaga ako sa GMA, but it's a digital series naman. And they allowed me to do it. So, I don't think na magkakaroon ng problem. Ano, tsaka yung ibang series mo pinapalabas sa TV pa di ba? Oh, yeah. Ayun lang, thank you. Maraming salamat po. Is yung, I guess, sense of youth, di ba? Yung youth energy ng mga shows, let's say, mga romantic, love, drama. Actually, yung gusto ko talaga is drama adaptation. Really? Yun talaga yung gusto kong gawin. So habang medyo pwede pa naman yata yung looks ko, baka pwede pa akong mga ganun. May specific K-drama ka ba na gusto ka? Or like, if you do a K-drama leading man, what kind of leading man yung gusto mong peg or na-imagine mo for yourself? Gusto talaga yung, Itay One Class, si Park Seo-joon. Favorite din yun? Yeah, di ba? Ganda kasi parang business-centric yung show, marami ko matutunan, di ba? So parang, I feel like yun yung life story ko, yung buhay niya. Thank you, David. Thank you. Thank you so much, Ms. Anna. Up next, let's have from Manila Standard, Nikki Wang. Hi, Sir Nikki. Hi, dear David. Hello. Well, congratulations for the
nag-Hyrox ka, you're very active in social media and with your numerous projects. We wanted to know, paano ka ba nag-relax or nag-unwind ng isang David Recalco amidst all the, the busy schedule? I think at night I make sure na mag-relax ako. I drink wine. I watch movies. I hang out with my friends. I talk to my family. I talk to my sister's baby. Diba? Naglalaro kami palagi ng hide and seek. Ganun. So, yun naman, I feel like I have a balanced lifestyle. I guess I have a balanced life. Hindi naman siya yung parang, uy, puro trabaho. Diba? I'm very much aware na importante yung rest. Diba? I think pag bata tayo, medyo hindi natin prioritize yung wealth natin. Sorry, yung wellness natin, not wealth. Kailangan talaga yung wealth. Pero siguro yung wellness and health natin, hindi natin siya na-prioritize kung bata ka pa. But na-realize ko actually, it's the most important thing in the world, diba? So hindi pwedeng puro trabaho lang. Dapat mag-rest din talaga. It's equally important. Yes, we'll keep that in mind. And More awareness na kung ano yung gusto kong gawin at hindi ko gusto kong gawin. Luckily naman, nakakuha naman ako ng mga projects na gusto ko, di ba? So, I think before, ang magiging question ko lang talaga is, leave ba ako yan? Magkano yung TF niya? Puro ganun lang dati. Pero now it's more of like, oh, actually, mas kailangan mong tingnan kung ano yung story talaga, di ba? Doesn't matter kung lead ka, doesn't matter kung support ka dyan. I think it's really the story and din yung mas paratak sa mga tao, di ba? Ang goal naman ng movies is to really entertain, di ba? So, yun. I think now mas focused ako sa mas titingnan ko yung story talaga. alright, then thank you and congratulations. In this case pa, kung meron na bang material na gagawin ka na meron kang kapareha or collab team, or does it matter to you, or you wanted to be an independent artist lang na to work with different leading ladies? For me naman, whatever works. Di ba? Kung mag-work yung partnership ko with a certain actress, then I'll be okay with that na magkaroon ulit ng isa pang project with her. Di ba? So, ako naman, kahit sino naman, I'm okay. Alright, ngayon pa lang, congratulations, thank you. Thank you so much. The Aster up next. Talaga, sinabi niya. Well, ako, I was really grateful for the 3 years na magkasama kami. I think marami kaming pinagdaanan, marami kaming shows na ginawa, endorsements, we traveled together, we worked together. So I was really grateful sa partnership namin. And nothing but praises to her dahil napakagaling yung actress. So I wish her well. I wish her well. Okay. Thank you. Thank you so much.